kasing-kasing ko. Akong gibiyaan ning kalibutan, kay langit maoy pangantoy ning kalako. Malisod ang pagwagtang sa pangalagan, kay ang Ginoo hapit na nga mobalik siya. Ug unya pagkapahiran ang mga luha. Sa panganod sinapwang kita pagsugat niya. Langit magmatam-ison sa kanunay, way sama sa katamis ning kasing-kasing ko. Akong gibiyaan ning kalibutan, kay langit maoy pangantoy ning kalako. Akong gibiyaan ning kalibutan, kay langit maoy pangantoy ning kalako. Kay langit maoy pangantoy ning kalako. Sa atong mga kahigalaan, suki sa kahanginan, maayong gabi kaninyong tanan. Karong gabi mo ang ikaduhang yugto sa atong mensahe which is entitled Journey Through the Sanctuary and Salvation. Kung atong basahon ang Exodus 25, 8 o 40, nag-ingon ang Ginoo kang Moses, "Let them make me a sanctuary so I may dwell among men." Tamis kaayo nga sugo sa Ginoo ngadto kang Moses nga ang iyang tinguha makigkauban kanato. Sa bersikulo 40 of the same chapter, mga kaigsuunan, nag-ingon gyud ang Ginoo, importante nga bersikulo. "Siguradoa, Moses, nga ang imong himuon nga sanktuaryo susama sa imong nakita didto sa bukid. Kaysa diha nga nahinabi sa Ginoo si Moses, giabrihan niya ang kalangitan aron iyang makita," mga kaigsuunan, "ang tinuod nga sanktuaryo nga tuad didto sa langit, nga gihimo sa mga kamot sa Dios ug dili sa mga kamot sa tao." Mga kaigsuunan, specifically tonight, our message is entitled, "I am the door." Atong nahibaluan nga ang tanang bahin, party, sulok ni anang sanktuaryo didto sa kamingawan, nagtudlo ka na, mga kaigsuunan, ngadto kang Hesus-Kristo. There is only one way through the courtyard, mga kaigsuunan. O kana nga puwertahan atong paganganlan og kinabuhi or life. Kay nga naman,
tungod sa kasalanan sa tao, misipyat kita sa pagsunod sa kabubuton sa atong Ginoo. We are doomed to death because in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Wa gid unta kitay pag-asa mga kaigsunan. Pero sa diha nga mosulod kita sa sanctuaryo diya sa courtyard na ang altar of sacrifice, which is pointing to the sacrifice of Jesus. Iyang giula ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa ato nga kaluwasan. Ato kana siyang pagadawaton grasya pinaagi sa atong pagtuo mga kaigsunan. Dili lamang kita niya gipasaylo, iya pag kitang gihugasan didto sa lababo mga kaigsunan. O dili lamang kita niya gihugasan didto sa lababo, iya pag kitang gibistihan sa bisti sa pagkamatarong ni Jesucristo. There is only one way going into the holy place. And we will call that way or putahan as the truth, mga kaigsunan. Nganong truth man? Because inside the holy place, tuwa dito ang table of shewbread, which is Jesus is the living bread. Siya ang tinapay sa kamatuuran, tinapay sa kinabuhi, mga kaigsunan. Unya, dito sa pinakabalaang dapit, there is only one way that allows you to enter in. And that door we will call the way, mga kaigsunan. Nganong the way man? Kay maora yun ang ganghaan nga kita makakita sa presensya sa Diyos, mga kaigsunan. Kay inside the most holy place is the presence of God. And the presence of God, mga kaigsunan, is the full measure of, the character of Jesus Christ. And the character of Jesus Christ, mga kaigsunan, is the law, the 10 Commandments. And that 10 Commandments, gisulat ka na, pinaagi sa tudlo sa atong Ginoo sa duha ka papan nga bato nga gibutang didto sa sulod sa arka sa pakigsaad. Pero ang tinguha ni Jesucristo, mga kaigsunan, dili kini siya lamang isulat sa papan sa bato, kundili isulat kana sa atong kasing-kasing og ibutang sa ato nga alimpatakan. Nganong itatakman sa atong alimpatakan aron atong mahibaluan ang tinguha sa balaod. Nganong isulat man sa atong kasing-kasing aron ato yung higugmaon ang balaod sa Dios, mga kaigsuunan, aron sa atong pagsunod ni anang kabubuton sa Dios, which is the law. Dili lulan sa atong kinabuhi, kundili puno sa kalipay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang summary sa ato nga mensahe, mga kaigsunan, the door. Jesus is the way, the truth, and the life. Atong iduko ang ato nga mga ulo aron sa pag-ampo. O Diyos nga naa sa mga langit, kami naghangyo sa imong balaang espiritu. Tudloi ang akong mga ngabil aron akong ilitok ang imong mga pulong puno sa gugma, kaluoy ug grasya nga kini among masabtan nga ikaw mao ang puwertahan sa kinabuhi. O Diyos, hinaot nga ikaw mag-uban ka namo sa tibuok namo nga programa karong gabi una. Kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. I am the door, mga kaigsuunan. John 10:9 nagaingon, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out
and find pasture. In the sanctuary, mga kaigsunan, ang puwertahan nga gihimo pinaagi sa bielo, mga kaigsunan. Ginigisulit sa linin, mga kaigsunan, in 3 colors. These are the colors of God. The blue, the purple, and the scarlet. What does the blue stands for? It stands for the law, mga kaigsunan. Kabubuton sa Diyos. What does the purple stands for? It stands for the royalty of Jesus Christ, mga kaigsunan. He is our King. So, it stands for Jesus Christ. What does the scarlet stands for? It stands for the atoning blood of Jesus Christ, my dear friends. If we enter into the sanctuary, we will feel the presence of God. In the biblical economy, mga kaigsunan, the door or gate or ganghaan, mga kaigsunan, proved to be a very significant factor in the life of those people in biblical times. Nga naman, didto manggod mahitabo ang merkado. Doon sa ilang gate, sa ilang community, mahimutang yun ang merkado. That is where the exchanges of goods and services are being done. Now, dito po mga kaigsunan, mahitabo ang panagtipon sa mga leaders, elders of the community aron sila maghimo, maggama sa mga pulisya sa ilang community. O dito po mahitabo ang mga importante kaayo nga announcement nga magalangkob sa tanang katawhan sa ila nga katilingban, mga kaigsunan. And in the New Testament, for Jesus to claim that He is the door, mga kaigsunan, that is very important for us. Busa, ato kinisiyang pagatun-an karong gabi. Ang pahayag ni Ginoong Hesus nga ako ang puwertahan, gikan sa libro sa Juan, Kapitulo 10, paingon, city paingon sa 10, mga kaigsunan, nagdala kini og lawom nga aspekto sa iyang pagkatao og misyon, mga kaigsunan. Karong takna, atong susihon ang mga simbolismo o kahulugan ni ining talinhaga, samtang atong sabton kung giunsa ni Hesus. Pagbutang sa iyang kaugalingon, isip bugtong agianan sa kaluwasan, bugtong agianan sa kagawasan, bugtong agianan sa seguridad sa atong kinabuhi, o bugtong agianan sa madagayaong kinabuhi nato nga sumusunod ni Kristo. Now, mga kaigsunan, kining atong suwito karon mao kining ikatulo nga pahayag ni Ginoong Hesus nga siya nagaingon, siya mao siya. Ang una niini mao ang I am the bread of life, which is found in John 6:35, which Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never be thirst. Kini nga pahayag, mga kaigsunan, nagpunting kang Hesus isip tinubgan sa espirituhanong pagkaon o katagbawan. Now, ang ikaduha mao, I am the light of the world, which is found in John 8:12. Records Jesus saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Now, ay katulo, mga kaigsunan, mao kining atong suwito karong gabi, which is in John 10:7. I am the door of the sheep. Kay kita, mga sumusunod ni Kristo, kita man ang iyang mga karnero. Kini nga talinhaga nagpakita kang Hesus isip bugtong agianan sa pagsulod sa ginharian sa Dios ug ang tinubgan sa espirituhanong seguridad. Unsa man ang background niini, mga kaigsunan,
nganong nalitok man ni Ginoong Hesus nga siya ang pultahan dinhi sa libro sa Ebanghelyo ni Juan, mga kaigsunan, ato kini siyang pagasutaon. Now, sa diha si Ginoong Hesus didto sa Jerusalem, naglakaw-lakaw, nahimamat niya sa adlawng igpapahulay ang usa ka makalilimos nga from birth buta siya, mga kaigsunan, wala siya nakakita og kahayag og sa kanindot sa surroundings sa kalibutan, mga kaigsunan. Busa pinaagi sa iyang pagsagol sa abog og sa iyang luwa, iya kining gihid-hid sa mata sa usa ka makililimos. Unya gihugasan kiniya didto sa tubig sa siluwang, mga kaigsunan. Og suddenly nakita sa usa ka buta ang kahayag og nakita niya ang kalibutan for the first time, mga kaigsunan. Nagkagubot ang katilingban didto sa Jerusalem. Kay nga naman, kay si Ginoong Hesus nag-ayo sa buta sa adlaw nga igpapahulay. Busa na ay nahitabo nga investigasyon. Gipatawag ang ginikanan sa buta. Gipangutana, tinuod ba yun nga buta ni siya since birth? Yes, tinuod gina siya. Gipatawag ang mga nakasaksi ni anang milagro nga nahitabo didto sa adlaw nga ipagpahulay. Sila ni gasulti sa tinuod. Unya gipatawag gyud pud ang katong makalilimos nga naayo, mga kaigsunan. Nag-ingon siya sa kaikag sa iya nga testimony, mga kaigsunan. Wakoy kay bangkaagan ni anang inyong mga pangutana, kay ang ako rayong nahibaluan. Kaniadto ako buta, karon nakakita na. Mga kaigsunan, sa puno, sa kasuko, sa mga parisiyo, mga kaigsunan, sa nanghitabo, kay naghimo magmilagro sa Ginoong Hesus didto sa Jerusalem sa adlawng igpapahulay. Nasuko kaayo sila og ilang gipalagpot kining tawhana didto sa templo nga siya ni ampo nagsimba, nagdaig og nagpasalamat ngadto sa Dios tungod sa grasya nga iyang nadawat. Nahiubos kaayo si Ginoong Hesus ni anang panghitabo. Busa, mga kaigsuunan, siya nagadeklarar, I am the door, mga kaigsuunan. This is the very reason, mga kaigsuunan, nga gidlitok ni Ginoong Hesus ang I ams, mga kaigsuunan. Kay kining mga tawhana nga mao ang mga parisiyo, sila ang dapat nga angayang magbalantay sa mga katilingban sa iyang kanakan sa Israel nga katawhan sa Dios. Pero kining mga tawhana mao manggani ang naghikaw sa tao aron sa pagsimba, pagdaig, pagpasalamat tungod sa grasya nga ilang nadawat, mga kaigsunan. Now, ang practice kaniadto, mga kaigsunan, sa kapanahunan in biblical times, in Jesus' time, particularly, mga kaigsunan, ang magbalantay, daghan kaayo og hagit sa ilang nga trabaho og responsibilidad. Kay ngano, tungod manggod, labi na sa gabi, labi na sa panahon sa tintugnaw, daghan kaayo nga mga kawatan og tulisan. Ang ila lamang tinguha kundili makakuha sa karniro, ilang ihawon kaunon o kaya ilang ibaligya, mga kaigsuunan. Busa, ang ilang gihimo mao ang paghimo sa dako kayong kural, mga kaigsunan. Gitawag nato kinig halwa. Og naaryo'y isa kapultahan ni ini, mga kaigsuunan. So ang tanan nga magbalantay diha sa ilang nga komunidad, ila kining giaghat nga dadon ang ilang karniro. Kung nakay karniro, isang gatos kabok, ipasulod din ha. Kung na sila'y napulo, paingons 20 ka magbalantay, ang ilang karnero, muabot siguro na tanan-tanan, mga
2,000, paingon 3,000, kay dako mangini kayo mga kaigsuunan nga halwa. Dito sulod na sila. Sagol-sagol. Wala sila ni balaka ni ana. Kay ngano, kabalo ang karniro kung kinsa ang ilang magbalantay o ang mga magbalantay, kabalo sila kung kinsa ang ilang mga karniro. Matagbuntag mga kaigsuunan, kining mga magbalantay, muadtos portahan, muwisol, musulti sa ilang talagsaon nga boses mga kaigsuunan o sinyalis, mutoy hakaw ng liog ug ulo sa karniro ug musunod sa ilang magbalantay. Kung 50 kabok karniro ang imong gipasulod dito, matagbuntag paggawat sa imo mga kaigsuunan, 50 na kabuok. Kay kining mga karniro, mas sinundon gigayo ka na sila sa ilang magbalantay. Mugamit sila talagsaon nga tawag ngadto. Kay kining mga karniro, maminaw gyud sa ilang magbalantay. Na sila'y personal nga relasyon mga kaigsuunan nga suod yung kaayo ka na sila. Mga kaigsuunan, dili lang nga giangkon ni Ginoong Hesus nga siya usa ka pultahan, kundili siya gyud ang exclusive nga puwertahan mga kaigsuunan. Jesus as the exclusive door. Wala nagilaing suliminting puwertahan ra gyud mga kaigsuunan. Bugtong puwertahan. Sa libro sa Juan, gigamit niya ang article mga kaigsuunan, the door, which means the exclusive door. It means mga kaigsuunan sa espirituhano nato nga kahulugan, He is the only way to salvation and security. There is no other way. Jesus makes it clear that there is no other access to salvation. Freedom and Satan's dominion, mga kaigsuunan. O ikatulo, which is a challenge to pluralism, mga kaigsuunan. Kay sa atong kapanahunan karon, daghan kayong pundok nga nagtuo sila, naapod sila'y paagi ngadto sa Ginoo, mga kaigsuunan. But the Lord or Jesus is very clear that He is the only way. He is the only truth. He is the only way to life, mga kaigsuunan. And that is one of the challenges that we are dealing in our times, mga kaigsuunan. Going back to Jesus as the exclusive door, unsa man ang mga benepisyo nga atong makuha gikan kang Ginoong Hesus nga mao ang atong bugtong agianan, mga kaigsuunan. One is protection from thieves and robbers. 2, eternal security. 3, shelter from spiritual dangers, mga kaigsuunan. Una na itong paghahisgutan, protection from thieves. Gitandi ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon sa mga kawatan o sa mga tulisan nga naning kamot nga mosulod sa kural sa karniro, pinaagi sa laing agianan. But as Jesus is the only door, He provides security for us. Ikaduha, mga kaigsuunan, Jesus nagsaad ka nato sa Juan 10:28, gihatag ko kanila ang kinabuhing dayon, og dili sila malaglag, og walay makakuha kanila gikan sa akong mga kamot. This is eternal security, mga kaigsuunan, that Jesus provides as our only door, mga kaigsuunan. O ang ikatulo, as the door, Jesus provides protection from spiritual dangers, from false teachers, o sa mga sangputanan sa sala, mga kaigsuunan. Why does Jesus provide security? As He is the door. Kaya nga siya magpugong sa mga distraction, sa mga disturbo nga atong madungog, mga kaigsuunan.
As Jesus is our door, He provides us ug hiiya kitang gitrain to be able to have the ability to have a selective hearing, mga kaigsuoran. Jesus says to the sheep, do not listen to the voices of the thieves and the robbers. True followers of Christ learn to discern His voice amidst the noise of this world, mga kaigsuonan. Ato yung mahibaluan kung unsa ang boses ni Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. Ikaduha, protection from false voices. As the door, Jesus helps His followers filter out harmful influences and false teachings that could lead them astray, mga kaigsuonan. Ikatulo, focus attention. By entering through Jesus, believers can maintain focus on God's truth and guidance, avoiding the distractions of worldly concerns, mga kaigsuonan. As Jesus is our door, we have a very serious relationship with our shepherd, mga kaigsuonan. Now, nganong seryoso man ang atong relasyon sa atong magbalantay? Because Jesus know us. How does He know us? He calls us by our name. Jesus, as the good shepherd, calls His own sheep by name. There is a personal relationship. Mao kanang susi, mga kaigsuonan, sa maayo ug hugot nga relasyon kanato ug sa ato nga magbalantay nga mao si Jesus. Calling by name means we are known by God. God knows us. God knows our own weaknesses. God knows all aspects of our lives, mga kaigsunan. Na ikaduha, recognizing of His voice. The sheep recognize and respond to the shepherd's voice, illustrating the intimate connection between Jesus and His followers. We also know His voice, mga kaigsunan. Recognition of His voice means we follow where Jesus go. True disciples follow Jesus' guidance and direction, trusting in His leadership. Oh, how blessed we are, mga kaigsunan, that Jesus is our door and we are His sheep, mga kaigsunan. And the door, Jesus brings fulfillment to our lives because He offers us salvation. He offers us freedom. He offers us abundant life o magandagayaon nga kinabuhi o eternal security, mga kaigsunan. Unsaran man lang yun ang atong pagahimoon ni ana, mga kaigsunan, aron mahimo kitang maayo nga sumusunod sa atong magbalantay. Importante gid kaayo nga kita maminaw sa mga pulong ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. We should discern the voice of Jesus in the world full of noise and distraction. Jesus emphasizes the importance of the sheep listening to His voice. This requires intentional focus and discernment to distinguish His guidance from other influences. Sa atong kapanahunan, lisod kaayo, mahitabo kini. It's just easy said than done, mga kaigsunan, nga maminaw ta. Kay puno kaayo og mga temptasyon ang atong kinabuhi. Sa ato pa lang nga mga gadgets, which is the cellphone, na diya na to makaplagan ang mga klasik-klasing temptasyon. Uy, makita na to usahay, mga kaigsuunan, ang mga laway kaayo nga mga pictures. Dili na to malikayan. Kay mao ka ng mga lures o mga entrapments nga gibutang ni Satanas. Pero ayaw i-click in town, mga kaigsuunan. Kaysa diha nga mo click ka ng mga hulagway,
mututok ang imong mga mata ni ana, ug mulatagaw ang imong huna-huna, dautan na dayon ang imong tinguha, mga kaigsunan. Dako na kayo kana og problema ang mahitabo sa atong kinabuhi. Sa atong pagtanaw-tanaw ni ana, it will shape our influence, mga kaigsunan. Those things will shape us because they have a big impact in our lives. What listen to us shape us profoundly. The research shows that our audio environment, or those things that we always look upon, mga kaigsunan, affects our thoughts, our emotion, and even our physical well-being. As followers of Christ, we must be mindful of the voices we allow to influence us. Now, we have our gadgets, our cell phone, no problem. We follow the Hope Channel. In the Hope Channel, nadiha ang takna sa pagtuon. Nadiha ang mga programa nga matamis kayo paminawon. Nadiha ang harana sa kabuntagon. Those things, mga kaigsuonan, maghatag kanato o pagpadasig sa atong pagtuo ngadto kang Hesukristo. Then, how do we combat, mga kaigsuonan, distraction sa kinabuhi? Now, uno, ang permiro on how to combat is Colossians 3:2. Set our minds unto the things above, mga kaigsunan. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth or worldly pleasure, mga kaigsunan. Ato yung tun-an ang atong kaugalingon nga didto ta sa langit mo adto. Daghan kay mga temptasyon nga moabot sa atong kinabuhi, mga desisyon nga atong pagahimuon. Pero, mga kaigsuonan, supak sa kabubuton sa Diyos. Naay temptasyon sa dako nga kwarta, pero compromising our faith, mga kaigsuonan. Kay ang negosyo naga-involve nga supak sa atong pagtuo. Naay mga association nga that will give you benefits, pero dili maayo kay ikapandol sa ubang tao, mga nga nagtanaw kanimo, isip nga sumusunod ni Kristo. Set your mind on things above, mga kaigsuonan. Dili kanang mga butang dinhi sa kalibutan. Kay kung atong tun-aon ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, siguro, according to David, 70 years, maugig ka na itong kinabuhi. Kung swerte ta, maabot tag 80. Kung naibonus ang atong kinabuhi, naabot tag 90. Kung gipanalanginan ta sa Ginoo, maabot tag 100, makadawat tag 100,000 gikan sa munisipyo o sa City Hall. Mga kaigsuonan. Bisan pagani nga atong idugang pa, atong edad moabot og 120. Pagkalami nga kinabuhi. Pero kung imong itandi nga kining kinabuhi, ngadto sa kinabuhi nga gihatag ni Kristo alang kanato, kinabuhing dayon, which is eternal life. Dili lamang kining kinabuhi dayon, kundili kinabuhi nga lunlon kalipay. Wala nay kasakit. Kung imo kining itandi ang 120 years o 190 or 80 or 70, wala ra gina siya sa usa ka tuldok ni anang linya sa kinabuhing dayon, mga kaigsuonan. Because that is eternity. Wala na'y kamatayon pa. Pagkaanindot niya na, mga kaigsuonan. Ikaduha, on how to combat distractions, mao Hebrews 2:1. Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it, mga kaigsuonan. Cultivate attentiveness warns us against drifting away and encourages praying
or paying closer attention to spiritual truths, developing an attentive life is crucial to following Christ, mga kaigsunan. Busa, adlaw-adlaw nga tanan, buntag o gabi, we must do our personal devotional with God, mga kaigsunan. O sa imong pamilya, worship sa buntag, worship sa gabi. Sa imong pagkatulog, ampo, pakighinabi sa atong Ginoo. Sa atong pagmata, makighinabi, pagpasalamat. Tungod sa iyang pagpreserbar sa atong kinabuhi sa tibuok gabi, mga kaigsunan. The Bible is riddled with so many verses, mga kaigsunan, that tells us that Jesus is the exclusive Jesus for us. Dili siya gustuhan ng naasiyay kahati, mga kaigsunan. Atong tunan, 1 Timothy 2:5 affirms Jesus as the sole mediator between God and humanity. Siya ragay isa nga tagapatiwala. Kung naakitay mga hinanakit, atong iyangungo kang Hesukristo. Kung nakitay nalapas nga balaod sa kawabuton sa Dios, mangayo kitag pasaylo ngadto kang Kristo. Ug wala nailain pa. He is the only mediator. And He is also the narrow gate. Matthew 7:13-14 describes Jesus as the narrow gate leading to life. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Acts 4:12 declares there is no other name by which we are saved. The name of Jesus is so sweet, mga kaigsunan. Susama niya ng kanta, the name of Jesus is so sweet. Tamis kayo ang ngalan ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. But there is challenge na yung mga hagit ni anang exclusivity ni Jesus Christ nga mao ang suluminting agianan sa atong kaluwasan tungod sa mga cultural resistance. We live in a world na dili na to malikayan ang atong silingan, kahigalaan, o mga kauban gani sa ato nga mga kabanay. Lain ang ilapod nga pagtuo. Okay? They think that they have also their own way of going to their God to obtain their salvation. Cultural, mga kaigsunan, dili ka na malikayan. Gani si Pablo, ni bisita dito sa dapit sa Greece, nakita niya ang nagkadaya nga mga Ginoo nga ilang gisimba. There is a challenge to this exclusivity of Jesus Christ as the only door to salvation. Now, the Bible is very consistent despite of cultural objections, mga kaigsunan. The Word of God consistently presents Jesus as the unique Son of God and the only path to salvation. This exclusivity is central to Christian message, mga kaigsunan, o kana dili gyud nato makompromiso without altering the core of the faith. In September last year, mga kaigsunan, dito ako sa Indonesia, nagwali sa Batam. It's just like 45 minutes away from Singapore in September. It just so happened nga tuwa po dito sa Pope Francis sa gatherings of the youth, mga kaigsunan, of different faith, kay gipromote man niya dito ang unity throughout the world of all religions. Okay? Og iyang gideklarar that every religion is a path towards God. That is plurality, mga kaigsunan. That is exactly running in counter to the declaration of Jesus Christ as the only way, the truth, and the life. Kaya nga
Kung ikaw Hari Krishna, na kay dalan, pinaagi kang Hari Krishna. Kung ikaw Buddhist, pinaagi kang Buddha, ikaw makatagamtam na ang kinabuhing dayon. Kung ikaw Muslim, pinaagi ni Muhammad, maka dawat ikaw sa ganti sa kinabuhi nga walay katapusan sa paraiso. Kung ikaw Kristiyanos, Jesus is the only way, the truth, and the life. We have our own path, they have their own path. Mga kaigsunan, that is different from what is Jesus is claiming as the sole exclusive door towards salvation, mga kaigsunan. Now, ang puwertahan, mga kaigsunan, abri pa. Abri pa nga kita musulod because Jesus is inviting us to enter into the sanctuary because in Him there is rest, in Him there is refuge, and in Him there is safety, mga kaigsunan. Open ang puwertahan. Ang pagsulod ngadto kang Kristo, wala kini siya'y requirement. In some other clubs or association, kung ikaw musulod, kinahanglan ka, mga kaigsunan, nga sapian kapod. Recommended by your peers. Na ay mga dagko nga mga club, sikat kaayo, mga kaigsunan. You cannot just enter if you want to join the club because either kinahanglan na kay kwarta, ikaduha, na kay influence, you are politically big, or sikat ka, sportsman ka, ayha ka, makasulod, mga kaigsunan. But in Jesus, there is no requirement, mga kaigsunan. Uban gani diha, bunalan pa ka og dus por dus, aron makasulod ka sa fraternity. Pero kang Jesus, no! The only requirement is simple faith, mga kaigsunan. Pagtuo ra gyud nimo kang Kristo nga mao siya ang imong manluluwas, mga kaigsunan. No complex rituals or no special qualifications. If you enter into Jesus, mga kaigsunan, that is a transformative step. Transformative step as we go to Jesus. Why? Because you will be changed. You will be changed. Because when Jesus invite you, you will come as you are. Kung ikaw kanhi nga dili mo to kang Kristo, sa pagsulod nimo kaniya, imo siyang pagatun-an ug imo siyang pagasundon. Ang iyang mga lakang balaan ug puno sa gugma ug kaluoy. Mausab ka na ang imong mahimong lakang sa imong kinabuhi. Kung kanhi kang basaguliro, mga kaigsunan, gikan ka sa imong trabaho, mahilig ka mohapit didto sa tindahan aron makigtagay ka sa imong kauban. Ang mahitabo, mga kaigsunan, pag uli nimo sa panimalay, dili na maayo ang imong pangisip. Manghasi ka na, manglupad na ang mga kaldero, mga plato, kutsara ug tinidor. Mga kaigsuunan, kung ikaw mo sunod kang Kristo, puno na sa gugma, sulod ka dayon, gikan ka sa imong trabaho, diretso ka sa imong panimalay, hatag nimo imong kwarta sa imong asawa. Dili ba tamis kayo ang imong relasyon sa imong pamilya? Gihatag nimo ang imong tanan nga marangan aron mahatag nimo sa imong pamilya. Bag-o ang imong kinabuhi, mga kaigsuunan. The benefits of entering into the door, mga kaigsuunan, gives you protection, gives you a strong relationship with Jesus, and it allows you to grow with Him. And then, you will eventually walk with Him through eternal life. Unsa man ang kalangkuban ni anang Jesus is the door sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. It gives us continual access with Jesus, mga kaigsunan.
Jesus as the door isn't just an initial or historical na concept, mga kaigsunan. It represents ongoing access to God's presence and resources. Believers can go in and out and have pasture, mga kaigsunan. We can have abundant life, finding spiritual nourishment and guidance for daily living. Now, there is also security in trials. As we face with challenges and problems in life, the door provides security in times of trial. Knowing Christ as the door provides security and peace even in life's challenges. Just as the physical door protects from outside threats, mga kaigsunan, Jesus shields us from ultimate spiritual harms and provides refuge in times of trouble, mga kaigsunan. But there are also responsibilities of the sheep as followers of Jesus Christ, mga kaigsunan. Unsa ang atong responsibilidad? We listen attentively to Him. We enter willingly through the door with Jesus Christ. We follow faithfully unto Him. And then, we remain in the fold. Bisan natay pagmahay sa atong pastor, nato'y pagmahay sa atong tigulang sa iglesia, we remain in the fold, mga kaigsunan. Now, how about unsa may kalangkuban niining the door and evangelism? Kamingaw kayo, mga kaigsunan, didto sa langit. Kung kitara ang tuwa didto. Busa, we should recognize the need of our friends, the need of our members of our family who are yet in darkness. We should recognize the need also of our neighbors, mga kaigsunan. That's why we share the good news to them. Invite them, mga kaigsunan, ngadto pagsunod kang Kristo. Share the invitation. Communicate the open invitation to enter through Jesus. And then we demonstrate the life, because the life that we have in Jesus, we no longer live the old life that we were once Pedro, Juan, or Pablo, that we were known as thugs in the streets. But now, we are known as the life of Jesus Christ we live in our life, mga kaigsunan. Maayo na gyud kaayo kita sa pananaw sa uban, kay kita nagasunod naman kang Kristo. And then we guide others in, mga kaigsunan. Kay kining puwertahan, mga kaigsunan, this will not remain open forever. Susama kini, mga kaigsunan, ni adtong kapanahonan ni Noe. For 120 years, Noah was preaching about salvation. Enter into the ark, pero walay naminaw kaniya. And then, the angel shut the door, mga kaigsunan. And then, the probation is closed. Revelations 4:1, after these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, "Come up here, and I will show you things which must take place after this." While the door is open, mga kaigsunan, let's invite others into the door. Join us as we go and enter into the door with Jesus, mga kaigsunan. What is the ongoing significance of this Jesus being our door, mga kaigsunan? The present reality is Jesus as the door isn't just a historical concept, mga kaigsunan. It is the present reality for believers. Each day we have opportunity to enter into God's presence, find spiritual nourishment, and experience His protection through Christ.
And the future hope, mga kaigsunan, ang umalabot nga paglaom, the metaphor of Jesus as the door also points to our future hope. Revelations 3:20, Jesus stands at the door and knocks, promising intimate fellowship. This image culminates in the eternal dwelling with God described in Revelations 21 and 22. Mga kaigsunan, kauban sa baga nga panon, kita tuad didto sa paraiso, sa langit, mga kaigsunan, nakigkauban si Ginoong Hesus kanato. As we conclude our exploration of Jesus' statement, I am the door, we are faced with crucial decision. We will enter through Christ, embracing salvation, security, and abundant life He offers. Or, magpabilin ba kita, mga kaigsunan, didto sa gawas, separated from God's presence and protection. The invitation stands open to all, mga kaigsunan. Jesus is the exclusive door to God, offers personal relationship, spiritual nourishment, eternal security. Let us choose to enter through Him, listen to His voice, experience the fullness of His life He promised, mga kaigsunan. Mao ka ng atong mensahe karong gabi, o ako naghangyo ugma sa parihong takna, mga kaigsunan, sa alas City, balik ka mo og atong padayunon ang pagtuon sa atong mensahe sa tibok simana, Journey through the Sanctuary and Salvation. Mayong gabi kaninyong tanan. ang kinabuhi labing pililhon kay sa Diyos kinigihatag o kimahal. Ang kalisod ug ang kasakit ang tusod ko. Ako maminaw sa paghanturaw sa tawag niya. Langit magmatamison sa kanunay, way sama sa katamis ning kasing-kasing ko. Akong gibiyaan ning